Ang 11 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napa sa mga hangganan ng Judea, sa dako paroon ng Jordan. At nagsisunod sa kanya ang lubhang maraming tao, at sila'y pinagaling niya doon. At nagsilapit sa kanya ang mga Fariseyo, na siya'y tinutukso nila, at kanilang sinasabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-asawa sa babaeng yaon, na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat mag-asawa. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Sapagkat may mga bating, na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina, at may mga bating na ginagawang bating ng mga tao, at may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Nang magkagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata, upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila, at ipanalangin, at sinaway sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila, at umalis doon. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayong, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nangagtaka na nagsisipagsabi, sino nga kaya ang makaliligtas? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapot sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Nang magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamti namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalhatian. Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan, upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Datapot maraming mga una na mga huhuli, at mga huli na mga uuna.